Ewan ko kung anong drama itong kay Gordo naman, sabi niya, I feel hurt. Ba, nasaktan daw siya. When he said that, nung sinabi raw yun ni Presidente Duterte, nasaktan daw siya, na we don't have arms and all, but we don't have to go to war. We can still assert our rights. Tagal na sinasabi ni retired Associate Justice Antonio Carpio yan na ang ating paggiit sa kasarinlan ng Pilipinas ay hindi ibig sabihin naghahamon ka ng gera o sasaba ka sa gera. Ang katunayan, nagigiit din ng kanilang sovereignty ang Indonesia, ang Vietnam, mga kaibigan. Ang sabi pa nga ng Indonesia, di ba? There is no compromise. Or ano yung tawag nila ron? Wala raw compromise dyan. Ibig sabihin, walang kapalit dyan. Kung ano yung paninindigan ng Indonesia na bawal kayo rito sa amin, bawal kayo sa amin. Walang negotiation. Hindi sila nagbubukas ng pinto. There is no room for negotiation. Sabi nga, pagdating sa sovereign rights, ng Indonesia, mga kaibigan, laban sa Inchik, ginera ba sila? Sabi nga ni Justice Antonio Carpio, nakipaggera ba ang Indonesia at ang China ba dahil doon sa kanilang mga paninindigan sa hindi nila pagpayag sa gustong mangyari ng China sa pananakop ng China, pagnanakaw sa mga teritoryo, paglapastangan, pagdapurak sa kasarinlan ng mga bansa. Ginera ba sila ng China? Hindi naman. Ngayon, ginagaya nyo lang yan para maging bida kayo sa dyaryo. Mga kaibigan, yan po ang masama lumalabas para bang kung hindi pa sinabi ni Presidente Duterte na inutil na siya pagdating sa issue ng China, mga kaibigan, wala pala silang sasabihing iba. Kasi nga po, napakarami ng basihan para sila kumilos wala, nakikipagkamutang kasi sila ng likod Mangyayari ba yan kung hindi kayo pumayag? Hindi magagawa yan kung hindi kayo pumayag. Bakit? Kasi gusto nila makinabang din sila sa kasalukuyang administrasyon. Darating ang araw, tapos din kayo. Pati kayo, wala na dyan. Baka akala ninyo, isa sa inyo magiging Senate President. Nagkakamali kayo. Alam din namin yan. Takot kayo Diba? Mga duwag kayo Ngayon, magsasalita kayo. Bukas, iba sasabihin ninyo. Pero, sa totoo, wala kayong ginawa. Hinayaan ninyo yan. Huwag niyo sabihin ang Senado ay walang papel pagdating sa pangangalaga ng proteksyon sa sovereign rights ng ating bansa. Napakalaki ng papel ninyo dyan. Hindi ba? Mga kaibigan, hindi namin alam kung nakikipagsabuatan kayo para makuha ninyo yung gusto nyo. Mga kaibigan, di ba?
Ang tagal na, example na nga lang eh. Sasabihin nyo, ito mga hakbang yung patungo sa ganap na pagsakop sa ating bansa. Alin yan? Kasama na yan, yung mga pagsasara ng ABS-CBN, yung pinapasok dito mga inchik, visa upon arrival. Sinasabi nga natin, simula nung ako'y magkamalay na inabot kong gobyerno, hindi nakakapasok dito. Si Marcos nga nakipagkaibigan din sa China yan Pero hanggang doon lang. Ha? Hindi niya pinapasok ang mga inchik dito na visa upon arrival. Mga kaibigan, ang trato sa China, kailangan silang kumuha ng visa. Kasi yung mga yan, hirap ang buhay sa komunistang bansa Wala silang kalayaan. Ang pag-aari nila kinukuha ng gobyerno. Di ba? Kaya nagsitakbuhan yung mga lumabang kay Mao Zedong, di ba, napunta sa Taiwan, di ba? Yan yung mga kumintang. Mga kaibigan. Ni Chiang Kai-shek. Ni General Chiang Kai-shek. Di ba yung mga inchik, pag nakalabas sa China, ayaw nang bumalik. Kahit naiwan na mga pamilya nila ron. Nakikipagsapalaran sa ibang bansa. At pagdating ng araw, tsaka na lamang nila ginagawa ng paraan na makapiling, makuha yung kanilang mga kamag-anak para makasama nila kung saan silang bansa napadpad. Ano ba dahilan ba't maraming inchik dito sa Binondo, yung mga Filipino-Chinese na ngayon? Yun ang dahilan Hindi ba? Ayaw nila sa China. Ngayon hanggang sa panahon na nitong nakaraang administrasyon, wala yan visa upon arrival. At sinasabi nga namin sa inyo, dahil matagal na tayo sa media, nagko-cover tayo nung araw dyan sa Bureau of Immigration, panahon pa ni Miriam Santiago. Mga kaibigan, nung si Miriam, si Tita Miriam, ang commissioner ng immigration nung araw, alam na natin ang mga kalakaran dyan. Ang inchik nung araw, pag galing ka ng mainland China, kailangan mong secure ng visa sa Philippine Embassy or Consulate sa China. Hindi ka makakapasa di ba? At kung ikaw man ay mabigyan ng visa, mahigpit kasi nga komunistang bansa yan, unang-una. Hindi na babalik ang tao dyan. Yun din ang dahilan, di ba, kung bakit tayo mga Pilipino, hindi man tayo komunista, nire-require tayo na mag-secure ng visa sa maraming bansa. Bakit? Baka hindi ka na bumalik Di ba? Proteksyon ng bansa yun. Inalis nila yung proteksyon. Ano nangyari? Milyon-milyon ngayon ang inchik ditong nakapasok. At ang hindi natin alam, sila na rin na nagsabi, ito si Lacson, may mga People's Liberation Army. Ano yun? Yun yung mga intelligence ng inchik. Di ba yung mga pumatay dyan sa Makati, nahulihan ng ID, at ito rin ang natuklasang ginagawa ng mga nagsisipuntahan kunyari sa Amerika para mag-aral. O kaya, journalist kuno. Alam naman ninyo, ang journalist ng China, kontrolado nila yan. Mga kaibigan, inuutosan na maniktik sa mga bansa. Etong bansa natin pinakakawawa sa lahat ng tiniktikan. Hindi na nila kailangan tiktikan. Sinasabi na ng presidente, wala kaming kakayahan Sipin mo yon. Saan ka nakakita ng ganong leader sa buong mundo?
Ha? Isinisiwalat ang security. Isinapanganib ang security ng sarili niyang bansa. Saan ka nakakita nun? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Sipin ninyo, sasabihin ng isang leader ng bansa na wala tayong kakayahan eh. Hanggang doon lang ba? Kailangan ba may kakayahan kang makipaggera para lamang i-assert mo ang kasarinlan ng bansa? Hindi. Yun na nga, yung sinasabi ni Lacson. Tayo ay isang bansa, Tayo isang bansa na ika nga po ay kasama sa community ng mga bansa sa mundo. And we are all bound by the rule of law. Merong batas yan, mga kaibigan. At ang sa ating sitwasyon, sipin ninyo, yung mga bansa na malalakit maliliit, nagsasama-sama para sa kapakanan ng ating bansa at ng ating mamamayan. Baliktad eh. Yung ating mismong gobyerno ang ayaw mag-assert ng ating pong kasarinlan. Mga kaibigan, baliktad eh. So, yan po. Ang hirap kasi dito sa mga senador, too late the hero kayo eh. Kung talagang totohanan niyang mga paninindigan ninyo at kayo ay naninindigan para sa bansa natin at sa ating mamamayan, gusto niyong magpanggap na nationalist, tumindig na kayo ngayon. Manindigan na kayo. Diba? Himukin ninyo. Kayo yung leader eh. Himukin ninyo ang ating mga kababayan na tayo'y magkaisa. Hindi ba? Manindigan tayo laban sa China. At pag yan, nakita yan ng mga bansa, malalakit, maliliit, na kumikilala sa ating karapatan sa pagmamayari sa mga teritoryong sinakop ng China, mga kaibigan, lalo nila siguro tayong ipaglalaban. Lalo silang maninindigan para sa atin. Pero kung nakikita nilang ganyan, katulad yan, mga federalismo, huwag nyo, pinababayaan ninyo na mga pipitsuging senador na pasok kayo dyan sa Senado, papayag kayo maging sagwil sila. Ika nga po, para sa panig ng bansang Pilipinas, sila ang mga kinatawan ng China sa Senado sa pamamagitan ng nakaupong administrasyon ngayon, pumapayag kayo eh. Kaya kayo ay kasamang mananagot sa sambayan ng Pilipino pagdating ng araw. Pagsisingilin na kayo at tutuusin na kayo. Kung kami lang nasa pwesto ninyo, di nagawa na namin yan. Kung ito ngang wala kami sa pwesto at hindi naman kami ang dapat na unang nagsasalita sa front line, kayo dapat yun dahil kayo ang mga
merong pananagutan, merong mandato ng sambayanang Pilipino. Hindi nyo magawa eh. Inutil kayo. Mga kaibigan, ayaw nyo pang aminin, matagal na kayong inutil. Sabi ko nga sa inyo, inuunti-unti nga tayo eh. Hindi pa kayo kumilos. Ang dami nyong ginawang investigasyon. Ano nangyari? Inimbestigahan nyo yung pastillas, may nangyari ba? Yung pastillas, wala yun. Yun kumbaga katakawan lang ng mga hayop na yan sa immigration. Yan sila pisngi. Mga magnanakaw lang yan. Wala yan. Walang pagmamahal sa bansa yan. Ang iniisip lang ng mga demonyong yan, pera, dyan sa immigration. Mga kaibigan. Kayo, senador kayo ng bayan Senador kayo ng Republika ng Pilipinas. Inimbestigahan ninyo yun. Saan nyo tinoon? Dinivert nyo Diversionary tactic yung investigasyon nyo. Nag-imbestiga kayo sa corruption lang. Pero ang pinakamatindi ron, alin? Yung visa upon arrival. Ni wala man lang kayong ginawa. Wala man lang resolusyon para ipanawagan sa administrasyon na bawiin ninyo yan. Meron ba kayong ganong ginawa? Wala. Kaya nakapasok dito na nakapasok pagka may pogo, gano'n. Tapatan na tayo. Marami sa inyo nakinabang sa mga nagpapatakbo ng pogo. Sino ba nagpapatakbo ng pogo? Pinakamalaking pogo. Hindi ba yung inimbestigahan ninyo sa pagnanakaw ng pera sa Bangladesh, si Kim Wong, ang nasa likod ng malaking pogo dito sa Pilipinas? Inimbestigahan nyo rin yun doon sa ninakaw na pera sa Bangladesh Siya ang lumilitaw na mastermind doon hindi ba binaliktad nyo pa? Ginawa nyo pang dakila siya. Siya pa naging dakila. Isipin ninyo yan. At ang ipinakulong nila yung manager lang ng bangko. Inabsuelto lahat ng mga naghati-hati doon sa pera. Lalo na si Kim Wong, yung pinaka-principal na siya ring nasa likod ng mga pogo ngayon. Nagkukunyari pa kayo Yan ang napala ninyo. Hindi ninyo alam, mawawalan kayo ng sarili ninyong bansa. Dadating din ang oras. Kaya alam, marami na kayong ipinahamak. Hindi ba? Siyempre, inimbestigahan yung katiwalian sa immigration. Ang pinakamalaking kalokohan, yung visa upon arrival. Sipin mo yun. Visa upon arrival, tourist. Pagpasok dito, pwedeng magtrabaho. Illegal. May nahuli ba? Wala. Dito na lang kukunin pag nagtatrabaho na. Yung iba, TNT pa. Sipin mo, binibigyan ng working permit ng Department of Labor. Ini-issuehan ng visa na pwedeng magtrabaho ng immigration. Pag nandito na, nakapasok bilang turista, magagawa mo ba yan sa kanilang bansa? Nung una, di ba niloloko pa tayo? Merong mga Pilipino ron sa China nagtatrabaho ron Kaya mabait sila sa China. Yung mga Pilipino ron. Yung mga Pilipino ron, pumunta ron ng legal ang dokumento. Kung nagtatrabaho karamihan doon, teacher at saka mga entertainer. Legal silang pumasok doon, di naman illegal At yung trabaho nila ron, di naman sugalan na illegal. Legal ang trabaho nila ron, legitimate ang kanilang pagtatrabaho doon.
mga kaibigan. Dito, illegal. Tapos pag Pilipino ka, taga-Amerika ka, dahil lang dito kay Bato de la Rosa, na tinanggalan ng visa ng Amerika, abay ipinagpalit na ang kapakanan ng sarili niyang mga mamamayan na naninirahan din sa Amerika. Oh. Hindi ba? Pagka Pilipino, kailangan Philippine passport. Pag walang Philippine passport, hindi pwede. Ano yun? Anong kalukuhan yun? May kumuwestiyon ba sa inyo? Oh, bakit ginagawa yun? Katulad ng sinasabi ni Gordon. Gusto niya paligayahin ang China ni Presidente Duterte. Gusto niya maging maligaya mga inchik dito. Pati si Xi Jinping. Mga kaibigan, may ginawa ba kayo? Wala kayong ginawa eh. Ngayon lang kayo nagsisipagsalitaan eh. Kung wala pang iilan na tumitindig, di ba kayo nahihiya doon sa mga bata na nagpunta doon sa West Philippine Sea para i-assert ang ating sovereignty? Mga kabataan, babae pa. Mga kaibigan, yun dapat ginagawa ng mga nasa gobyerno na hindi ginawa ng mga bata upang ipakita nila na may mga Pilipinong hindi papayag, mga kaibigan, na basta na lamang aangkinin ang ating mga teritoryo at babastusin tayo, sasalaulain tayo. Hindi ba? Alam nyo, sa totoo lang ho, napakahirap maging Pilipino. Napakahirap na. Yun ang nangyari sa atin sa loob ng nakalipas na 4 na taon. Naging napakahirap na maging isa kang Pilipino. Mga kaibigan, sipin mo, wala kang mukhang maiharap kahit kanino. Kahit kaninong bansa. Sinira nila ang dignidad ng isang Pilipino, ng bawat Pilipino. Binaboy tayo sa loob ng 4 na taong nakalipas. Mga kaibigan, binaboy ang ating pagkamamamayan at ang ating mga pagkatao. Yan po ang katotohanan mga kaibigan. Sa bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumabit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigang nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Di
kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit